However, kahapon si Edsel Lagman, sabi niya, actually, there is really a plan to to change the constitution in Emerlu, ganyan. Ito nakakadagdag to dun sa pangalan nito, nakakadagdag to sa pagdududa sa intention nila in changing the constitution. Kasi yung budget ng COMELEC for conduct and supervision of elections, referenda, recall, votes, and plebiscite. Ang net recommendation budget for that was only 2,229,617,000. Pero, yung final budget, nandiyan ka ba? Sas? Naririnig mo ba? Ayan, sige, ituloy ko na lang yung kuda ko. Pero yung final budget, yung GAA budget, ended up to be 14,229,617,000 pesos. So, nagdagdag talaga ng 12 billion. So ngayon, ang tanong dito, sasabihin ng presidente hindi niya alam itong mga reform initiatives. Sasabihin ng presidente hindi siya aware dito sa People's Initiative, ganyan-ganyan. I think, itong People's Initiative, alam rin talaga to ng Pangulo. Hindi nila ina-expect na palpak. Hindi nila ina-expect na tanga-tanga yung mga napapalpak si Dong Gonzales. Siyempre, pakanahan yan eh. I'm really putting my finger on Dong Gonzales on this Tingin ko siya talaga nagpatakbo niyan eh. Siya talaga of course under the instruction of Martin Romualdez. Pero yung nagpatakbo talaga niyan, yung kumbaga yung parang hench guy diyan, si Dong Gonzales. 'Di ba? Pumalpak. So punta sila sa Senate. Andito na ang ating introduce ko lang, ang ating cosmological woman of the universe na walang magandang desisyon sa buhay at 12 taong OFW na walang ipon. Hello, biological woman of the century. Ayan na, of the century ka na, no? Yes, of the century. Sige. Ano bang meron? Dali nga i-share ko nga lang to. Ito naman, gumagawa ako ng music. Gumagawa ako ng set Nag-invite. Habi ko po kasi mag-DJ. So gumagawa ako ng music. Biglang nag-message si Bakekang. So, wala akong pilitan. Grabe naman to. Ninit po niya ako. Alam mo, masaya ako na hindi ka naligaw ng linggo. Linggo ba yan? Sabado? Yung Sabado? Ha? Paano naman? Diyos ko, literal na underground. Alam mo yung talaga, okay, tama yung address, pero gagalugagin pa talaga. Sabi ko, in fairness lumalaban ang mga club ng Beijing. So, kamusta? Sabi ni Beatrice, 12 years din siya sa Paris no ipon. Hindi mga resibo lang pong naiipon. Tama nga. Yan naman kasi talaga, pang mga bagong salta ka ng Europa. Yung mga bagong salta ng Europa, akala nila, alam na nila yung eksena. Di ba, tama yan, lalo Diyos ko, ang mahal sa Paris, no? Ano naman pinag-uusapan natin doon, biological woman? Hindi kasi, ang tawag dito, nag-press conference si Zubiri, si Senate President Zubiri. Meron nagtatanong, Madam, tinira ka ata ni kalbo na mahilig sa lalaki. Hindi po ako mahilig sa kalbo, so hindi po talaga, wala pong titira sa aking kalbo na lalaki. So, ano ba yan? Ano ba yan, yung mga basahang vloggers si Marcos? Tayo na naman ang laman? Diyos me. Tayo na naman ang laman ng mga basang vloggers si Marcos. Wala na bang iba? Wala pa silang sex life? Alam mo, interesado kami makarinig ng sex life nila. Paulit-ulit Parang, magsalita nga kayo ng mga may kwenta tungkol sa politika, di ba? Challenge the policy. Tell us why it is okay. I mean, ganong conversation, magpakialaman yung... Tayo na naman yung content nila, madam. Ano ba to? Ano ba? Pagbigyan na ba natin itong mga to? Okay, hello Ellen, kamusta? Alam naman, ito naman ang aming tambalan, cosmological and biological. Kung may makatalo pa sa tambalan yan. Sakop na po namin ang buong universe. Okay, Earth. Ano naman ang sinasabi ni Senator Mig Zubiri? Nakakaloka kasi ang sabi niya, nag-meeting daw siya, si House Speaker, si Presidente, si Sandro, at saka nandun daw si Saplag Dameo dun sa meeting. Ayaw na daw ni Presidente na gusto niya ipatigil ang People's Initiative.
At ang gusto niya, ang mag-start daw ng reform ng amendment sa Constitution ay ang Senado. And so, this triggered Juan Miguel Zubiri to file House Resolution amending yung mga provisions ng Constitution tungkol sa public utilities, sa educational institution, sa advertising, na yung kanilang restrictions, di ba merong 60-40 restriction, kineme, foreign equity restrictions, ganyan, na yung restriction shall be determined by the wisdom of the legislation. So, mag-a-add sila doon ng unless otherwise provided by law. So, basically, it's gonna be dealt per legislation basis. Ganon. Hindi ko mag-gets. So, wala nang amendment? Hindi, may amendment. So, ang amendment, i-ease pa rin nila yung restriction. Pero yung restriction is going to be legislated. So, hindi nga siya amendment ng Constitution. Hindi siya ilalagay sa Constitution, kundi magkakaroon lang ng, kasi meron doon, and as by provided by law doon sa constitutional provision na yon. So, kaya nga, pero hindi mo babaguhin yung Constitution. You will just legislate. Oo, pero, kasi yan, to be fair, yung maganda yung tawag dito, kasi rin yan parang talagang issue rin yan kasi I believe yung Public Service Act na nag-legislate na pwede na yung mga telecommunication company na mag 100% is being challenged now before the Supreme Court. Sino kasi challenge? Ha? Sino nag-challenge? I'm not so sure kung sino, pero sina-challenge yun. Ngayon lang? Hindi nung pa yun, nung pagka-legislate pa lang. Parang hindi naman ata nanalo yung legislation na yan. Ay, yung challenge na yan, madam. Tagal-tagal na yan, ha? Wala pa raw, well, sabi ni hindi pa raw nagre-release ng decision doon yung Supreme Court. However, ang goal nila, ang sabi ni sabi ni Meg Zubiri, dahil nga yung mga ganitong klaseng mga provisions daw. Pagka nagkaroon ng investment, pagkatapos there is an uncertainty that yung kanilang investment ay 100%, pagkatapos baka raw biglang mag-rule si Supreme Court na hindi, 60-40 pa rin. And then, how they're going to revert back. Yung mga ganong kinemerlu, ganyan-ganyan. So, sabi niya, yung restriction, yun naman daw kasi talaga yung nagpapaturn off doon sa mga investors, especially for the capital-intensive na industry. Isa sa mga nagpapaturn off. So, ang tanong ko dyan is, unang-una, it's so interesting how they put it na pinapahinto ni Presidente ang People's Initiative. So does it mean na yung Kongreso talaga may pakana ng People's Initiative? Yun nga. Kaya nga nakakaloka yung presko ni nakakaloka yung presko ni Zubiri. Kasi, umiiwas siya, hindi rin yung sinasagot kasi tinanong rin yun ng mga media sa kanya Sabi, is this an admission that the People's Initiative really came from the House of Representative Martin Romualdez? Yung si Senator Amy, pinangalanan na talaga si Martin Romualdez, ikaw may pakanahan yan Ganyan. Ayaw sagutin ni Zubiri, ayaw rin magsalita wala pang pangalan? Si Amy, pinangalanan sino? Si Martin Romualdez, na siya yung may pakanahan ng People's Initiative. So, ibig sabihin, yung People's Initiative, hindi siya People's Initiative, kundi Congressman's Initiative. Yes, oo. So, anyway, ang eksena dyan is, kasi nga, paiba-iba girl Kasi yung sinasabi ni Marcos ngayon, na tigilan yung People's Initiative kasi yung economic provisions, pag-usapan na lang ng basta gawin sa tamang proseso, yung ibang proseso, wag People's Initiative. The problem is, yung People's Initiative, iba naman yung gusto yung amiyandahan nila doon. Ang gusto nilang amiyandahan sa Constitution is matangga yung article na nagsasabi na voting or whatever. Iba yun yung laman ng mga pinapapirmahan. Kaya nga ang reform na sinusulong nila is economic route. Ang gusto ditong palitan is yung yung voting separately or jointly, yun yung gusto nilang baguhin na dapat daw makapag-initiate ng amendment ng Constitution ang Congress, ang House of Representatives. Either Senate President or Speaker of the House. So parang meron silang gustong ganung. Actually, hindi ko maintindihan yung amendment. Parang, Parang kaya may malalim na dahilan kung bakit nila gustong gawin yun. Dahil hindi ka naman gagastos sa maraming pera para lang dahil lang, kailangan pa bang baguhin ng ganyan? Actually, ang ko doon, ang intindi ko kasi diyan, yung parang ba't doon kayo naka-focus doon sa kung paano babaguhin yung Constitution? Hindi doon sa
reformahin. Oo. Kasi amendment provision yung gustong baguhin ng People's Initiative eh. They are not really talking about na, ito ang gusto namin gawin, gusto namin mag-FedParl, gusto namin mag-ganito. Walang ganun eh, hindi naman na yung pinag-uusapan eh. They were, ang pinaka, yung isa sa mga nagsusulong nito, si Dong Gonzales, sorry, Alvarez ako na Alvarez kay Dong Gonzales. Si Dong Gonzales, nagsalita na siya before, tsaka meron niyang bill before si Dong Gonzales na gusto niya extend yung term ng Pangulo at tsaka ng mga congressman. Nag-file na yan before ng ganung bill eh. Pagkatapos, ngayon, ang vague nitong People's Initiative, you do not really know the ano. But it seems to me that what they wanted to do is to change the mode of amending the Constitution so that the House of Representatives can be free in doing all the amendments that they want to do. Ganon. Hindi natin alam kasi baka mamaya, pag inamend yan, baka tanggalin nyo din yung magpe-plebiscito pa ba o hindi? Yung mga ganon, magre-referendum pa. Paano kung tanggalin nyo rin yun, di ba? Kung gano'n ang magiging amendment na... Kaya nga this is very suspicious, no? Kung iba-iba. Yung proposal kasi na kinakalat ng mga sa social media, iba dun sa pinapipirmahan. Kasi, ang i-consider naman dyan, kung ano yung amendment na gusto isulong doon sa pinipirmahan. Kung totoo nga yung People's Initiative na yan, di ba? Hindi ka naman po pwede magsasabi na, ito mga gusto namin amendahan according doon sa People's Initiative. Girl, kung hindi yun nakalagay sa pipirmahan, hindi yun yung point, hindi yun yung subject ng amendment. Ano yan? Mekos. Ginagago ka ng ng harap-harapan. Bigla ka magkakaroon hindi naman yan ang pinirmahan nila. Tapos sabi mo, yan ang pinirmahan nila. Ang dami ninyong eklabo sa buhay, no? Kung pwede mo sabihin nyo, okay, pwede kasi kayo magsimula na pangit na po ang ating sistema nito, dahil pangit naman talaga ang ating sistema, kaya papalitan na natin, kailangan natin mag-amienda. Mas nanaisip ko pang ganoon ang packaging, kasi Diyos ko Lord, umabot pa tayo sa salitang incentive. True. Yun yung nakakaloka. Ako, tingin ko, BBM, kasi wala pa namang official statement si BBM na ayaw niya na talaga ng People's Initiative eh. Sinabi lang ni Miguel Zubiri na sinabi raw yun ni BBM. Pero wala pang at least wala pa sa Presidential Communications Office na stop niyo na yung People's Initiative, ganyan. But I think yung ngayon, yung Senate leading the constitutional reform, I felt na napaso sila dun sa stupidity na ginawa nila sa PI. Hindi sa nakakaloka pa, girl. Doon daw sila nag-meeting during the Vinde Honor? Yung for diplomats, yung sosyalan. Doon daw sila nag-meeting, di ba? Parang habang nagpa-party kayo, doon kayo nag-meeting. Hindi ba pwedeng finormalize nyo yan na nagkita-kita kaming lahat na we agree, the executive and the legislative department believe that our present constitution is no longer is no longer appropriate for the challenges of the 21st century. As simple as that. Hindi ba yan kinaya ng inyong mga mabahaling vloggers at napunta na lang sila sa incentive na salita? Diba? O yung isa na nasa London na ewan natin, no? Hindi ba kaya pakapaliwanag yan sa kanila? Ako magpapaliwanag, walang bayad. Ano ba gusto ninyo? Political reform? Political reform yung pag-usapan. Kaso nga, Joey, at mga kabaso at kababayan, at mga kabulalakaw, universe, baka po kasi hindi reforma para sa bayan ang gusto nila. Kasi kung reforma para sa bayan yan, girl, pwede mo namang sabihin na, Sarah, kailangan nating i-reformahin itong constitution kasi hindi na ito naaangkop. Diba? Pag-usapan natin, let's have a united front para mas malakas ang ating puwersa. Pero ngayon, ano itong nagpapapirma? Bakit biglang Girl, di ba sinabi ko na sa inyo, ginoto ito ng majority votes. If they could stay na magkasundo sila sa political reform, kung meron talagang political reform, this government can do it. Ito may mga patago-tago. Ibig sabihin. But I don't think but I don't think the amendment that they're trying to push is the political reform that we wanted. No. There's something else. Sabi nga ng mga kachismisan ko sa dark web, kung saan yung dark web, bahala na kayo kung paano yung hahanap. Baka i-monitor ako ni Jonathan Malaya. Yun na nga lang mga few places na hindi kami na-monitor ni Jonathan Malaya. Ang sabi daw, ang chismis, ang gusto daw reformahin talaga, is yung foreign bases. Talaga? Yun ang lumalabas sa dark web ngayon. Hindi ko alam kung totoo. Nagulat na nga ako, may ganong eksena. So may ganon. Kaya nila sabihin yung coverage ng reform, di ba? Tapos sabi ko,
bakit kaya? In fairness, kasi gusto talaga ng permanent base ng US. Ayaw na lang nila na putyo-putyo. Ang malaking balakid para magkaroon ng foreign bases ay ang Constitution ng Pilipinas. Kasi kailangan ng ng Senate concurrence of the Senate. Pero according naman doon sa commercial, mga foreigners, inhead sa puwera ang pag-ano ng lupa. Land ownership ng foreign investors, head sa puwera. Ako naman. Pinag-usapan na natin na kasi si tawagin mo nga sino ba kausapin? Si Ken. Para meron tayong ka-dialogue dito. Pinag-usapan natin. Pinag-usapan natin yan na, well, parang, nakikita nyo ba yung nangyayari sa ibang bansa? Hindi naman nila kailangan ng full ownership ng lupa para magkaroon ng investors. Look at Vietnam, na grabe na yung bumubuhos, sigsig, liglig, love offering ng mga foreign investors sa Vietnam. I think 3 times ng investment sa atin, no? Dito sa Pilipinas, at hindi to talaga mga long-term ito, emeruta. And you cannot own land in Vietnam. You can only lease it kahit foreigner ka or citizen ka, you can only lease land sa Vietnam. So, iniisip ko na, since sa tingin nyo yung pupunta ng Vietnam, lilipat sa'yo dahil pwede silang mag-own ng land. Parang, kasi yun yung number 1 competitor mo yung Vietnam Actually, yun nga, kanina minention mo, yung restriction is just one of many reasons kung bakit to turn off yung foreign direct investment. One of the reasons yung regulatory certainty. Kasi nga parang hindi nila alam na parang alam mo yung red tape, 'di ba? That's also a factor. Nakakaloka pa niyan kasi yung mga regulators nanggagaling ng industry. Siyempre kung ikaw halimbawa ang i-regulate mo is telecommunications. Tapos ang gagaling ng regulator ay galing ng Globe or Smart. Siyempre may usapan na yung Smart at Globe na duopoly sila, no? Meron silang unspoken rule or spoken rule pero alam na natin kung ano yung nangyayari, no? Pwede nila ipitin yung third player. Diba, sino ba may-ari nitong dalawang to? Sila rin yung campaign funders. Alam niyo naman, nakita niyo na naman ngayong gobyerno ito, pag campaign funder ka, may position ka, kahit hindi ka naman. Diba? Ano na nangyari? Totoo. Ayun. Nakakaloka lang. Ito pa isang nakakaloka. Kasi, kaya sabi ni Zubiri na, hindi aware yung presidente na dito sa, hindi niya alam itong People's Initiative na ito. Hindi niya alam na ganyan. Inaano talaga, yung nag-apologize talaga si Zubiri for Bongbong tungkol dito. However, kahapon, si Edsel Lagman, sabi niya, actually, there is really a plan to change the constitution in Emerlu, ganyan. Ito nakakadagdag to dun sa ang pangalan nito, nakakadagdag to sa pagdududa sa intention nila in changing the constitution. Kasi, yung budget ng COMELEC for conduct and supervision of elections, referenda, recall, votes, and plebiscite, ang net recommendation budget for that was only 2,229,617,000. Pero, yung final budget, nandiyan ka ba? Sas? Naririnig mo ba? Ayan, sige, ituloy ko na lang yung kuda ko. Pero yung final budget, yung GAA budget, ended up to be 14,229,617,000 pesos. So, nagdagdag talaga ng 12 billion. So ngayon, ang tanong dito, sasabihin ng presidente hindi niya alam itong mga reform initiatives. Sasabihin ng presidente hindi siya aware dito sa People's Initiative, ganyan. I think, itong People's Initiative, alam rin talaga to ng Pangulo. Hindi nila ina-expect na palpak. Hindi nila ina-expect na tanga-tanga yung mga napapalpak si Dong Gonzales. Siya may pakana niyan I'm really putting my finger on Dong Gonzales on this Tingin ko siya talaga nagpatakbo niyan Siya talaga of course under the instruction of Martin Romualdez. Pero yung nagpatakbo talaga niyan, yung kumbaga yung parang hench guy diyan, si Dong Gonzales. 'Di ba? Pumalpak. So punta sila sa Senate.
And it's also parang a good opportunity for them kasi yung mga tao, hinahanap rin yung action ng Senate. Kasi di ba parang, hoy Senate, di ka magre-react dito. Kayo yung tatamaan itong PI na to eh. Di ba? Kaya tatamaan narinig mo yung kwento ko tungkol dun kay Edsel Lagman? Oo. Ang budget for plebiscite was only 2 billion. And they added 12 billion do sa GAA. Yung proposed budget sa NEP, National Expenditure Program, yung proposed budget ng DBM, of course, alam naman natin na ang NEP ay pinaprepare ng DBM at ng President. Okay. Diba? 2 billion lang siya. Pero yung pinirmahan ni PBBM, ang budget for the for the same item, biglang naging 14 Which billion. item? Ito papakita ko. Lahat naman ng budget ng House of Representatives tumaas uli. Ano ba yan? Oo nga. Nakikita mo to, be? Ayan, ito sa NEP to, NEP 2024. Ayan. Conduct and Supervision of Elections, Referenda, Recall, Votes, and Plebiscite. Ayan. So, ito yung galing ng figure sa COMELEC. Ito yung gusto nilang amount. Pero ito yung nirecommend ng DBM. Ayan. So, basically, ito yung ipapasa nila sa Congress for the budget deliberation. Okay. Ngayon, hindi pala nakita, no? Sorry. Yung ba nakita? Ano ba yan? Gusto ko naman, Joey. Ano ba yan? sorry. Hindi na nga lang gagawin sa buhay. O, yan yung NEP. Oo, ito yung NEP. Ayan. Sorry naman. Kuda ko nakikita nyo na yung nakikita ko. Ayan. Conduct and Supervision of... Oo. So, 2023, meron silang budget? 2023? Oo, kasi election ng... hindi pala election 2023. Oo. Parang... Pero itong figure na to, it's really, naka-categorize to as personnel services at saka MOOE. Yun. Okay, alright. Itong dulo, ito yung total amount. Ayun yung recommended ng DBM. Okay. Ito yung recommended ng DBM. Ito yung galing na figure sa nire-request ng COMELEC. COMELEC is only requesting for 2,571,127. Ito yung inapprove ng DBM. So basically, yan yung sinubmit nila for the budget deliberation sa Congress. Okay. So magkano na-approve? Magkano ang binigay ng Kongreso sa kanilang sarili? Ito yung, GAA na to. So ito na yung pinirmahan ni BBM. Bakit ayaw lumabas? Ayan, ito. Ito, GAA na to ha. Ayan, General Appropriations Act of 2024. Ayan. The same item, Conduct and Supervision of Elections, Referenda, Recall Votes, and Plebiscite. Ito na siya, Bex. 14 billion 229,617. Tangina, to? May inflation. Hindi totoo walang inflation. Tangina, kanina 2 billion, ngayon 14 billion? Tangina, to, gaguha? Mga Bex, gumising nga kayo. Hindi nyo pa, mga bakla ng kahapon. 14, alam niyo na kung saan mapupunta yan. Pera nyo yan. Wala naman kayo alam sa pera ninyo. Di ba? Ayaw nga nilang... Sabi ni Larry Quinto, barangay election noong October 2023. Barangay election. Pero ano pa rin, hindi... 2 billion lang rin yung budget nila noon. Hindi po yan para sa barangay election. May sarili pong budget ang COMELEC. Ito po for the House of Representatives. Ngayon, from 2 billion original, naging 14.2 billion at wala tong deliberation. Oo. At saka Rari, for 2024 na to. For 2024 na to. Hindi na to for 2023. Yun naman sabi ko. Girl, mga kababayan, ninanakawan na kayo, ayaw niyo pang umalma? 2 billion to 14 billion? Ano po to? Ikaw, Joey, sige nga, ilang percentage ang in-increase? More than 6 times? Diba? Bakla, daig pa nitong tubong lugaw. Asa na? Paano po naging 14 billion from 2 billion naging 14 billion?
Alam mo, kaya nga itong, ano ba yan? Ganyan ang incentives? Sino ba kailangan ng incentives? Baka nakapaloob ang mga incentives. Alam mo, natatawa na lang ako. Alam mo, ba't ako natatawa, guys? Kasi iniisip ko na lang na ang Joyce is isang comedian. No? It's better to think of God as a comedian than to think of Him as a cruel God that lets us suffer. At least itong mga ganito, no? Parang, He's making us laugh. No, parang, this is absurd. Diba? Para ito, para ito yung 51%. Bakit ang gobyerno ito ay mahilig mag-inflate? Mag-inflate ng achievements. 51% na farm to market. Nakakaloka. At pinanindigan na nila talaga yung 51%. Hindi na talaga nila binago, girl. True. So, yun ang no? So, yun yung istorya na, para, girl, mahina kasama. 600%. 600% increase. Ayan. So, sabi ko, six times. O, diba? Mga Bex. Diyos ko, Lord. Ano ba to? Ako ba talaga sisisa? Ako ba talaga yung kailangan magpakulong sa magpa-confine sa mental asylum? Ako ba yung mga hindi tama ang decision sa buhay? Mga Bex. Oh, may tumawag pa dito, 700%. 700 daw. Ayun, nagbigay pa siya ng math. Oh. Ayan. Mga Bex, makatarong, pera nyo to, mga bakla. Mga akla, pera nyo to. Mga nanonood sa amin, pera nyo yan. Totoo. Bakit bigla silang may 14 billion for plebiscite and emirate? Ano ba ang mangyayari? Ano ba gagawin natin? Magbobotohan ba tayo ng presidente ng bawat isang rehiyon? Ano ba to? Ang lala, no? Pagkatapos, parang, let's say they were able to, no? I do not know exactly kung bakit parang, kasi they were able to run they were able to run the barangay elections ng around 2 billion lang yung budget. Diba? If they really intend to run a plebiscite for a people's initiative. But 14 billion? 14 billion? Ilang plebiscite yung balak niyong gawin? Diba? Ano ba yung balak niyong gawin? Ano ba? Guys, pati yata pagpili ng kulay ng kortina sa Malacanang, gusto nilang idaan sa plebisito. Hindi ito kasi nakakaloka, no? Bibigyan ko lang ng, hindi kasi ito kasi ating mga kababayan, hindi nila nakikita kung gaano kalaki itong 14 billion. Siyempre, pag nakalagay, 14 billion, 14. Mga Bex, ganito ha, do you know how long will you able to count to 1 billion? How long? Sa buhay ninyo, how long? How many years? Or how many hours? Kung bawat isang numero is 1 second. At wala kang tigil sa pagbibilang. Sa pagbibilang. Ay, sabi mo, 32 years ba? 31 years. 31 years. Kung mga Bex, para makabilang ka ng 1 billion ng tuloy-tuloy na walang tigil, ay 32 years, walang tigil, talaga, yun na lang gagawin mong buwang-buhay mo ha, 1 digit, 1 number, para makabilang ka ng 1 billion, it will take you 32 years of your life. Ganyang kalaki yang 1 billion. So mga Bex, can you imagine kung ilang, mga Bex, kailangan nyo siguro ng mga 2 reincarnation para mabilang nyo yung 14 billion. Kaya nakakitin niya, no? Puta kayo nyo. Diba? Sabi ni Piping Dilat, ano kaya Ebas ni Rep Lagman, kaya binuking niya ito? Sabi niya gano'n. Kasi yung mga makakaliwa, mga 1987 constitution lovers yung mga yan eh. Ayaw niyan talaga ng chacha. Kasi nga, mawawala yung party list. Oo, kasi mawawala yung party list. Kaya gusto ko rin ng chacha, kasi tigilan na yung mag-aalat-alat ka ng number ng party list. Sumali ka ng election, kung wala ka nakuha, walang special sa'yo. Na parang, so ngayon, mga Bex, ano ba? Matino pa ba tayo? Matino pa ba tayong mga tao sa mundo? No, we don't see anything wrong. 14 billion. Saan gagamitin yan? Anyway, yun nga, no? Tapos, ang dito, ang nakakaloka dito, parang, magmamaang-maangan yung presidente, sasabihin niya na hindi siya aware dun sa PI, hindi siya parang, may imprimatur mo to. May imprimatur mo to. Yun nga lang. Alam mo, Joey,
Ano? Wala talaga siyang alam. It looks like it. Kasi parang ang dating kasi sa akin, ang dating kasi yung parang gumagalaw yung Congress na hindi niya alam kung ano yung mga tinatrabaho nila doon. And he's not, it's really a demonstration that he is not in control. He's not in control. Kasi biruin mo, putya, ayaw mo pala ng PI? Bakit nagawa ng ganun-ganun? Sino yung nagsabi sa Congress na mag-PI sila at ginawa nila? 'Di ba? Wag na tayo wag na tayo mag-bullshitan dito na People's Initiative talaga yung People's Initiative. It is really coming from Congress. Kasi kung hindi talaga siya People's Initiative, ba't kailangan magsabi daw ni Presidente na tigilan na raw yung People's Initiative? Pagpipigilan kung tao yun, di ba? Paano mapipigilan? Oo nga, ang gulo-gulo ninyo. Ano ba? F you na. True. Kaya sobrang nakakatawa yung press conference ni Senator Zubiri. Kasi actually, ang dami niyang he seems to to apologize for the president for not knowing what's going on. And at the same time, sinusunog rin niya yung House of Representatives. Kasi yun nga parang ayaw rin ng presidente yung People's Initiative, ganyan. Paano mo? If it is a true People's Initiative, anong karapatan mo para magsabi na ayaw mo na niyan? 'Di ba? So, indirectly, inaamin talaga ng Pangulo at saka through Senator Zubiri, na may hand talaga sila dun sa People's Initiative eklat. 'Di ba? Nakakadiri eh. 'Di ba? O ano ba? Ganto na lang ba tayo? Aba, ewan ko. Ano bang tapos bayaran lang bawat isa Pilipino pesos, 14 billion animal mga kawatan talaga. Ginagago na nga tayo, guys. Kamkaman ito. Kung hindi to kamkaman, ano to? Nagpamigay na sila ng 20 million pesos na ayuda per congressman. Nagpamigay na sila ng Kaya nga yung mga pirmahan, pinapadaan sa ayude. O pagkatapos ngayon, biglang ayaw na daw ng presidente. Parang, di ba, what kind of weak leadership is this? Di ba? Sobrang nakakadiri. For me, yung fact nga lang na dumiskarte ng mag-isa. Kunwari, hindi alam to naniniwala tayo na hindi alam to ni BBM. Kung gano'n ang storya na dumiskarte ang House of Representatives na hindi alam ng presidente. Alam mo, Bongbong, wala kang panalo dito eh. Lahat ng talagang it shows your weak leadership. It shows that you are not in control. It shows that you are incapable to lead. Diyos me. Incapable to lead. Grabe. So, ayun na nga, di ba? Ayun na nga eksena, mga bats. Nakakaloka. Diyos niyo. Incentive daw yung 14 billion. Pero, Diyos me. Paano niya explain yan, di ba? Teka lang ayan, teka. Ba't malabo ako? May iba lang ako ng konti. Kasi, di ba na-dismiss na yung kaso ni PRRD sa grave threats? Ayan, luminaw na. Na-dismiss yung kaso ni PRRD sa grave threats. Di ba, kung matatandaan mo, nung nagpasa ng House Resolution dati yung Congress, isa sa mga reason kung bakit sila nagpasa ng House Resolution of solidarity and support to Martin Romualdez and Kinemer. Di ba isa sa mga reason nila dahil pinagbantaan daw ang buhay ni Franz Castro? Di ba yun ba yung drama yung drama ni Sandro Marcos na kasi nilalapastangan na ang integridad na House of pinagbabantaan ng buhay ng one of their own, ganyan. Di ba nagagalitan na si Sandro? O ngayon, dismiss. Wala daw grave threat na nangyari. Walang ebidensya na merong nangyaring grave threat. Sabi ng piskal. So, Sandro, magsasorry ka ba? Doon sa mga pinakalan mga supporters ba ni Duterte, mga nanonood dito? Maging
kampante na lang tayo kasi 'di ba kalimitan ang mga presidente pagkatapos ng umupo may kaso ng corruption, graft, 'di ba? Corruption. Si Duterte, ang kinaso na nga lang sa kanya is itong grave threat na dismiss pa. Tapos yung isa, yung pagtegi bells ng mga pusher, drug lord. So parang Di ba ibig sabihin, kung masasampahan, pwedeng yung sampahan. Oo, sinampahan na nga ni Franz Castro eh. Di ba? Oo nga, pwede siyang sampahan. So ngayon, ang masasabi ko na lang ay, well, at least, totoong chismis na hindi nangurakot si Duterte. No? Tumegi nga lang daw ng drug lord at pusher. Pero parang, sino ba sa inyo umiiyak sa pegging pusher drug lord? True. Eto nga, sabi ni Bronny Berry Mix, shadow kayo, 17 nga daw ang request, sabi ni Chair Garcia. Tapos, 14 bilang ang nabalik. Nakatipid pa nga ang taong bayan eh. Sabi ni... In fairness, at least nakatipid tayo ng 3 billion. Ikaw naman kasi, Joey, ang dami mong angal eh. Hindi, pero ito yung nakakaloka. Huwag ka naman loka. Magpasalamat ka na lang na hindi 17 billion, kundi 14 billion. Kitang-kita yung request ng COMELEC doon, 2.5 lang. Ano 17 billion? Pinagloloko tayo nitong mga to. May nagsisinungaling. Diba? Actually, yun yung press release. Nagsisinungaling? Oo. Merong yung, ang tawag dito yung press release ni Garcia, yung COMELEC share, kasi sabi niya, 17B daw yung na-request nila for that. 17 billion daw. Nakita niyo pinakita ko kaninang NEP, diba? Yung figure na katabi nung naka-highlight sa NEP, yung katabi nun, yung 2.5, yun yung request ng COMELEC, 2.5 lang. Ano 17 billion yung original yung ni-request? May sinungaling. Yan yung personally sa media. Baka personally. Personal request. Diba? Ngayon, kasi isa sa mga, ang committee chair ng electoral reform, at saka sa budget deliberation, ang nakaupo sa budget deliberation ng COMELEC, si Senator Amy Marcos. Sabi niya doon, meron kayong ni-request na amount na malaki na hindi kayo napagbigyan. Pero yung request na yun, hindi para sa conduct of election kinemerlu. It was for additional offices, additional bayad sa mga personnel, additional, pang yung operation siya, hindi siya pang election. Hindi siya pang election. Kaso nga lang kasi, hindi ko alam kung paano to na-insert. Ako, tingin ko, may galit rin yung mga, ipit din dyan si Senator Amy kasi, supposedly siya magbibusisi ng budget ng COMELEC eh. Diba? So what happened? Ba't nagkaganon? Yung kawan na to, parang dead man na lang tayo. Girl, hindi ba ito malinaw na kupit? True. Well, ang daw is, actually, marami daw talagang changes sa budget kasi nang nag-bycam sila, marami talaga mga insertion na hindi dumaan dun sa regular deliberation. So parang nangyari, yung regular deliberation ng budget naging muro-muro kasi yung mga hindi man doon napag-usapan, pinagpapasok naman doon ang pinagpapasok ng bycam. So, ibig sabihin, wala kang transparency. Ibig sabihin, yung pera ninyo is pwedeng imekos-mekos. So, ibig sabihin, pag bekos-mekos, may kupit yan. Ano ba? Mag-bex. Ang kapal ng mga parang ayaw na magbigay ng ayaw na magbigay ng resibo. Ayaw pang maging honest sa usapan kung paano pondohan yung mga line items nila. Diba? Hindi. Sabi, anong mas bagay sa Pilipinas? Ako, ang mas bagay is we have to make sure that our government system is efficient. So we have to go to the most efficient system. Ayaw kong by camera. Diyos ko, dahil isa lang kailangan mo dyan. The problem is how we're going to transition towards that. No? Kaya wala namang naidulot na maganda tong bicameralism na to. O, ganun din naman na na ilulusot din yung budget, nagkaroon ka pa ng ng bicameral system, ng busi-busisi, pagdating ng bicameral emerald, ilusot pa rin yung papasukan lang rin naman pala sila ng sayang, nag-aaksaya lang tayo ng pera. Alam niyo yon, we are just wasting so much money. We have to have a system na efficient. That's what we need. You know, we need an efficient system. At transparent. No? Efficient and transparent. Kaya nga ako pro-parliamentary system. But the problem is, ito kasing itong mga to, no? Hindi naman yung gusto nilang reforma. Ang reforma nila. Teka, yung sinasabi mo yung tsenihan sa deep web, na ang talagang intention is, is related sa basis. Anong endgame nun?
para hindi na nga magkaroon ng dumaan sa Senado. So kumbaga parang diretsong barurutan na gano'n, yung wala na talagang balakid. Kasi nga 'di ba si Amy intrimitida sa kanilang mga plano. Oo, actually. Hinarang niya yung sa Afghan, hinarang niya. Marami siyang pinaghaharang. May mga kinukul out siya, pati yung pag-deliver yata ng gasolina sa Subic. Oo. Hindi. Ako kasi, I want things to be based on facts. Let's have some empirical data. Yung sinasabi nila na, kaya hindi pumupunta mga foreigners dito dahil hindi sila pwede makapag-own ng lupa. Sino ba yung mga yan? Na umurong, na ayaw? Because of that. Oo. Ilan ba yan? Yan ba talaga? At saan sila lumipat? Saan lumipat tong mga to? Bex, yung mga pabrika sa atin. Meron nga akong nakita parang basta may mga ilang manufacturing house na nasa Cebu, nag-alsa valuta, lumipat ng Vietnam. Hindi mo sa makaka-own ng land doon. Hindi ka naman makaka-own ng land sa Vietnam kahit nga citizen ka. That's the socialist system. So bakit sila lumipat ng Vietnam? Kung ang rason pala nila, hindi ka makaka-own ng lupa. Ba't doon sila lumipat? It doesn't make any sense. Ako naman kasi, on the surface, it looks good. Na logical, ganyan. But the thing is, what's logical doesn't necessarily mean what is in reality. Yes, oo. Diba? Kung pwede kasi sabihin natin, lahat ng SAS maganda. Ako si SAS, maganda ako. But doesn't mean na if it's logical, it's factual. So, malay mo pala, mas maganda pala si SAS. So, ganon ang eksena. You cannot have just an argument based on logic. Your argument must be based on reality. So, saan ba lumipat yung mga manufacturing na umalis daw sa atin? Saan? Wala, hindi ka pag-uusapan, hindi naman Kaya nga pag-usapan natin, dapat ito si Jam Magno, binabayaran ka naman dyan ng bonggang-bongkam. Laki na incentive mo, Jam. 100,000 monthly daw. Talaga? Oo, 100K, tas ganyan lang yung content mo, Jam. Di ba? Diyos lugi! Lugi ang taong bayan. Lugi ang taong bayan. Kasi taong bayan rin naman yung nagpapasweldo kay Jam Magno. Totoo. So, ayun na nga, ang eksena, mga friendship. Ano ba yung empirical basis ninyo? Wag lang yung wag lang yung logic, Logic yung pagbabasihan ninyo. It has to be based on empirical reality. So, umalis yung mga manufacturing sa Cebu, lumipat ng Vietnam. Obviously, hindi dahil pwede ka mag-own ng lupa sa Vietnam, dahil hindi ka nga pwedeng mag-own ng lupa sa Vietnam. So, what is the reason why they left? Obviously, the reason why they left is also the reason why foreign investors don't want to invest in us. Kasi nakita nila to, umalis sa atin, lumipat ng Vietnam. Ano mo pinagkaiba ng Vietnam at Pilipinas? Definitely, mas restrictive ang Vietnam pagtungkol sa pag-own ng land. Hindi ba? So, ano nga yun? Di ba? Kasi yung 60-40, ang dami ng batas ang pinapasa na it's not related to land. Yung 60-40, it's really about putting up a business, di ba? Business or monkey business. Charot. Pero ang dami ng naipasang batas na nilift na yung restriction. Diba? Nilift na yung restrictions. Di ba? Halimbawa, mining. Kasi parang ang problema kasi doon, ang tawag din, because the Constitution still has the limitation, and since the Constitution prevails at any time and deemed written in any contract, yung law na nag-i-ease ng restriction can be defeated pa rin. Basta ma-question siya sa Supreme Court. That's the problem. Yun naman yung explanation dyan ni Yun yung parang pinaka-logical part na explanation dyan ni Zubiri doon sa press con niya na it brings a legal uncertainty for the investors kasi nga this happens in many occasion kasi nangyari na to sa energy, nangyari na to sa mining na kung saan they thought that they can, especially sa energy kasi may mga company na nag-registered sa PESA na mga renewable supposedly. So akala nila they can engage in renewable energy 100%. Merong limitation sa Constitution kasi na 60-40. Hindi sila na-approve pag nagpunta sila sa ERC. Yeah. Ganun. Ayun. Yeah. So may parang legal hindrance. Actually, alam mo, sa totoo lang naisip ko. Baka nga tong Senate kineme na Consti amendment. Ano lang talaga siya, yung kumbaga parang they did not expect that the PI
will blow up. At yung maraming mababad. Dinidiscuss na ba siya sa mainstream media? Nire-report na sa mainstream media yung mga marami na sila na interview yung mga hindi alam kung ano yung pinirmahan kasi nakakuha ng ayuda, ganun. Ang dami na, ako everyday, just me, yung nare-receive ko na, na mga messages at saka mga pictures, mga naku, pumirma po yung nanay ko kasi may bibigyan daw ng ayuda, ganyan. Naku, pumirma yung ganito kasi meron daw ayuda. Nagpapirma dito, namimigay sila ng pero hindi ako pumirma. Sobrang dami talaga. Pinikap na ng mainstream media yan May mga report na CNN nag-report na ng ganun. News 5 nag-report na ng mga ganun. And, si Zubiri, minention niya na do na bother yung presidente daw. Doon pa lang siya na bother. Doon pa lang siya na bother. Ganun. Ay, nako. Ayun. Nakakaloka lang. Nakakaloka na no? Sabi ni Wei Shima, sinabi rin ni Aimee na may nag-uudyok kay Tamba para isulong ang PI. Ayun nga, kasi hindi naman natin alam di ba parang... Pero baka ngayon yung related nga dun sa US bases kung yun yung may nag-uudyok. Oo, baka. Di ba? Kasi actually, wala nang direksyon itong gobyerno na ito. Diyos ko, nagsisinungaling ka nga sa achievements mo Di ba? Napakasimple at pinanindigan talaga nila, no? Talaga hindi talaga nila. Ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Sagot-sagot naman dyan sa mga kagaguhan ninyo, di ba? Parang hindi kayo nahihiya. Oo, parang okay na sa kanila. Sa mga hindi updated doon. Ni-report kasi ng PCO that 51% of farm to market road was completed under the administration of BBM. 51% of farm to market road. Ayan. O tapos, binilang ni SAS yung mga completion, kilometro per kilometro. Ayan. Alam po ako, pumunta pa ako ng Pilipinas, tapos naghibot po ako ng lahat ng bayan at tinignan ko po lahat ng farm to market roads at kinarbon dating ko po yung ginamit ng semento. Charot. Hindi, kasi nga, last year po kasi nag-release ng report ang Department of Agriculture. Ito pa si pa ang secretary. Sabi nila noon, 60,000 plus na yung nagawa ng past governments. Ang kailangan pa is around 67. Parang ganyan. So yung past governments, 51% na yung nagawa nila. Tapos, nag-issue ang bongbong na 51% daw nagawa na ng gobyerno niya. Ewan ko kung kilin yung gobyerno basta nagawa na ng government. Kilin niya nakalagay under the administration of Pero ang sinabi ng Presidential Communications Office, within 1.5 years, nakumpleto niya na ang 51%. Bex, yung 51% is 64,000 kilometer. Tapos kasi may binigay na bagong figure si Bongbong. So kinompare ko yung bago niyong figure sa kaso doon sa report nila last year lang. So pag sinabtract mo yung new figure sa old figure, bali ang nagawa pa lang, magiging generous na ako ay 75 kilometers in his first 1.5 years. At least may nagawa. Pero huwag naman tayo mag-claim na ikaw yung gumawa ng 51%. 51%. Diba? Sabi ni Sausaw Suka, kung gusto nyo ng mas clear and consistent information, yung presidente mismo ang dapat tanungin nyo. Sausaw Suka, hindi po. Kasi meron po siyang Presidential Communications Office, Presidential Communications Office. Hindi. Bakit kaya yung mga ganito, hindi nila alam kung paano tumatakbo yung gobyernong binabayaran nila? Oo. Diyos me, hindi po, yung mga ganyang bagay, data lang yan. Hindi na presidente yung sumasagot dyan. Data lang yan Bakit po namin tatanungin yung presidente? Ang data namin galing sa gobyerno. So mali yung data ng gobyerno. Ano ba? si BBM din yung nag-report nun last year. Oh. Correct. Si secretary, di ba? Diyos ko naman, ano ba naman itong mga supporter ni Bongbong Marcos? Diyos ko, Lord. Nakatakot. Nakakaloka. Tapos on top of that, meron pang isa na kin-Reddit grab, yung drug clearing, number of barangays cleared of drugs.
in which ang sinasabi ay 27,000 barangays ang na-clear sa droga under the BBM administration. Under the BBM administration. Ngayon, malaking kasinungalingan dahil unang-una, ang total ng barangay is around 42,000 lang. Ni-report na ng Duterte administration nung February 2022 na nakapag-clear na sila ng almost 25,000 barangays. 24,000 plus. As 11,000 na lang i-clear pa kasi yung remaining doon, ano naman talaga siya, drug-free naman talaga siya. Oo, ayan. So, ang sabi ng BBM administration, 27,000 daw ang na-clear under BBM administration. So, parang, 24,000 yung kay Duterte, pagkatapos 27,000 yung kay BBM. Sumobra pa sa number of barangay. Baka pati barangay ng ng ibang bansa kinlear niya. Ayun. So, unfortunately, buti na lang binilang ni SAS. Yung lahat ng barangay. Talaga. Umuwi pa talaga ako ng Pilipinas, kinarbon dating ko po yung mga daan. Kasi mga barangay din po, nagpa-survey. Ano po ako, hindi lang po ako, sampling survey, ha. Population survey po, as in talagang, ano yan, bakit merong? Ganun po. Oo. Ayun. So, hindi ko kinaya itong, People's Initiative, Diyos mio. Ayun. Asan yung sabi ni Sausaw Suka, yung presidente daw kasi na tinutukoy niya, ito. Diyos, yun naman pala yung gusto niya sabihin. At hindi mo kasi diretsuhin, Diyos mio. Hulaan ba to? Ano ba to, charade? Pero yun na ang nakakaloka, mga friends, na confident na confident sa People's Initiative. Tapos pinatigil ng presidente, Bex, 2 weeks pa lang yung firma. Ayaw pero na. Pinatigil ng presidente yung People's Initiative. Akala ba namin, private initiative to. Tapos pinatigil. Ano yun? Oo. Kung ako kay BBM, tanggalin ko na yung pinsan ko na basically, may something wrong doon sa leadership sa House of Representatives eh. Parang withdraw confidence, gano'n. Withdraw support sa House Speaker. Kasi ang ipalit si Sandro Marcos. Ito nakakatawa, kasama sa meeting si Sandro Marcos. Bakit? Meeting na what? Kasama na doon sa meeting si Senate President, si Senate President, si House Speaker, hindi ko alam kung meron siyang binanggit na iba eh. Basta natatanda kong binanggit, si Sandro, si House Speaker, si Lagdameo, at saka si BBM. Ang magkakasama. Ba't ito si Sandro? Ba't naman si Lagdameo? Hindi, sap siya eh, di ba? Pero talaga, si Sandro nandun. Diyos me, nakakaloka. Ayun. Tapos magmi-meeting daw sila, meron pa raw silang meeting afterwards. Ayun. Okay. So hindi siya People's Initiative. Oo, hindi siya People's Initiative. So kawawa naman yung so Mr. President, paano po yung pera ng taong bayang na ipamigay na? Ano ba mangyayari sa mga incentives? Parang, okay, itigil na po natin to kasi divisive. Paano mo sabihin mong divisive at nag-a-access ito ng pera ng taong bayan? At yung pera ng taong bayan na ipinamigay, kailangan ito ay bayaran ng mga politiko nagpamigay dahil mali ito? Hindi mo pwedeng ganon? True. Dapat nga, yung mga bagay na dapat ma-offend yung administration, lalo na sa paggamit ng pondo ng bayan. Sobrang apathetic eh, yung parang wala silang pake eh. Like, itong mga bigayan ng bilihan ng pirma, parang bulag-bulagan talaga tayo dito. Talagang walang ma-offend dito. Bulag-bulagan talaga tayong lahat. 'Di ba? Parang kadiri. Ano bang kailangan natin gawin para Alam mo, I think kailangan tanggapin na lang ng mga Pilipino na magnanakaw yung mga politiko.
Wala nang wala nang Oo, Diyos ko dahil wala nang redemption to. Wala nang redemption. Ayaw nga nilang baguhin yung liquidation by certification. That's a clear legalized corruption. If there is anything that they have to kung kunwari kung gusto mag-prioritize nitong gobyerno na to ng mga bagay na gusto nilang itama, 'di ba magkakaroon ng Senate inquiry dito dyan sa People's Initiative na yan na sobrang doubtful. Yung 20 million na pinamigay sa House of Representatives to support the People's Initiative, dapat managot lahat ng mga kongresistang tumanggap niyan. Managot ng mga kongresistang tumanggap niyan. Ibabalik nila yan. Kasi nasaan po ba sa job description ng legislator ang mamigay ng ayuda? Nasa po ba sa Constitution? Diba? O, diba, inaano nila si Sara, wala yan sa trabaho mo, yung ganyan. O, nasa sa trabaho naman ng kongresista mamigay ng ayuda. Diba, nagigets nyo ba na I think we need to be I don't know, no? Wala na talaga ako makitang future ng mga Pilipino dahil wala namang gustong gustong baguhin yung sistema. You need something drastic to happen in order for it to change. Mamili na lang kayo, the French way, the British way, the Chinese way. Pwede rin the Thai way, di ba? Pero ang baboy, Lord Almighty, o nagtatrabaho kayo, wala naman kayo pakialam, bibigay kayo ng, kasi kung huwag na kayo magbayad ng buwis or whatever, di ba? Diyos ko, Lord. Parang meron isang official, no, na-meet ko dati, sabi niya sa akin, wala na siya sa gobyerno, sabi niya, official to talaga, ha? Ay, nako. Ngayon, babalik na uli daw siya magiging taxpayer, tapos sabi niya, alam ko naman na 60% ng tax ko na nakawin lang. Can you imagine yung gano'n yun? So, sa ibang bansa na lang siya magtatrabaho. So, alam mo yung, okay, so, ito galing tong gobyerno eh. Alam yung galawan na sa loob. So, ikaw na, anong mararamdaman mo pag gano'n yung sinabi sa'yo? Kung siya gano'n naka-hopeless, Oo, gano'n na siya ka-hopeless. So, under pa to siya kay Duterte, ha? Kasi nga, syempre nakikita niya yung ibang mga tao, no? Grabe talagang magnakawan. So, lalo na ngayon, ngayon, free for all. Sabi ni Percare, sabi wala na NPA, but may binalita kanina na nakipagbakbakan ang 79 IB sa Negros, balita sa SMNI. Talaga? Natatawa ko kay Jonathan Malaya. Sabi niya, ngayong may strategic victory tayo, may leverage na tayo sa exploratory talk. Bakla nga. Ano ba yung exploratory talk mo, no? Panalo ka na, ano yung exploratory talk mo? Ano i-explore mo? Ano i-explore mo? Ang kailangan yung gawin, the House of Representatives should already acknowledge that as a resolution, congratulating the AFP for this strategic victory over the CPP-NPA. Now, and then demand the full disarmament of the CPP-NPA. Now, itong mga Bakabayang Bloc, kung ayaw ninyo, bakit ayaw ninyo ng disarmament? Doon lang yung magkakaanuhan kung sino hindi bumoto ng full disarmament ng CPP-NPA. Simple as that. Pag yung Bakabayang Bloc, hindi sila huwag kayo magtataka kung bakit kayo marirentang. Di ba? Full disarmament, patalo na kayo eh. Oo. Tapos may exploratory. Ano yung explore mo, girl? Talo sila. Sabi niya, tawag dito, despite the fact na, kahit binalita niya na, kahit binalita niya na, wala nang zero na raw yung NPA frauds, sinusuportahan pa din daw ng NTF-ELCAC at ng National Security Council ang exploratory to. Ano nga i-explore mo? Ano ako sa'yo? Ang lang yan, ang simple, di ba? Kailangan, you already won. CPP-NPA, you will be illegal if you're not going to disavow. Talo na, Bex, 54 years na yan, napakasimpleng bagay niya, no? Bex, talo kayo, tapos. Natalo kayo sa gera. Hindi lang kayo natalo talaga kayo sa gera, pinagbigyan. And that's the highest victory pag nanalo ka na sa gera, girl. Bakla nagbayad ka na pinagbayad mo ng mga sundalo mo ng dugo nila, tapos makikipag-explore mo. Ano na nga sila eh? Anong ibibis? Disarmament. Complete disarmament. Ngayon, kung ayaw nila mag-disarmament,
then itutuloy. Ano na, full neutralization ang eksena. May ano pala, meron pala akong nasagap na, actually medyo na ano lang ako dun sa sinabi mo nga na, ang tunay na layunin nung PI is yung is basis related. Tapos baka nga bad trip itong si Hello Kitty dito kay Rainbow Bright dahil nga sinusupalpal niya yung mga basis related kinemerlu, ganon. Oo, ni Hello Kitty. Oo nga, bad trip kay Hello Kitty, di ba? Oo. Kasi to be fair kay Senator Aimee, si Rainbow Bright, inano niya si Babes Romualdez sinupalpal niya ng bongga si Babes Romualdez dun sa Afghan issue, diba? Yeah. Sinupalpal niya ng bongga sa Afghan issue yun May parang meron akong nakitang isang content na nagki-claim, di ko alam kung totoo o hindi. Pero yung content na yon, nagki-claim na yung mga anak daw ni Rainbow Bright ay nakikiusap sa kanya na please do something, gano'n, na parang magsalita ka na. Kasi hindi na maganda ang mga nangyayari. Gano'n. Pagkatapos, ito daw si Hello Kitty. Yung content na yun, wala akong statement dun si Rainbow Bright, wala siyang sinabi. Kasi walang ka proof, wala siyang mga actual statement or actual, talagang kwento lang siya. Sinend daw ni Hello Kitty yung link nung vlog na yun kay Rainbow Bright. Sinend niya. Ayun. Ay, hindi ko alam ko, parang, batiin lang natin ang ating isang co-host, Ken, Cosmological Inside Job. Hi, good evening. Hello. Ayan. Tama bang decision natin today? Ana? Tama ba yung decision natin today? Alam mo, Ken, girls who make those good decisions don't go to hell. And hell is where all the most interesting people are. So, ayan. Grabe. Ayan. Ken, ano mga pasabog mo for today's video? Pasabog ba? Kumusta? Ano mga masasabi mo sa sa mga kaganapan recent? Updated ka ba? Ayaw na daw ni BBM ng PI. Ng PI. But before that, I'll react muna to what you said about the children of Rainbow Bright. Kasi yung children of Rainbow Bright, known sila to be very courteous, very nuanced, marunong sila makipag-usap sa tao compared kina Nefertiti ha. And even, I'm sure you'd have heard sa UP, okay naman yung isa sa mga anak ni Rainbow Bright Pag nakakausap nila yung anak ni Rainbow Bright. Yung lawyer? Yung lawyer ba yun? Yes, yeah. Maayos sa kausap, parang, in fact, minsan mag-ano pa yan parang mag-apologize pa siya kung ang pinag-uusapan niya ibang mga atrocities way back. So, I believe that. Naniniwala ako dun na possible na sabihin niya tapos pinadala niya. Parang ang dating sa akin natakot daw kasi si Hello Kitty na parang mukhang mambuboljak si Akla, si Rainbow Bright. Tapos, di ba nga nagpatawag ng inquiry tong si Rainbow Bright na ang talagang topic nung kanyang inquiry is yung pamimigay ng pera for PI. Di ba? Tas yung 20 million na pinamigay sa mga kongresista. Ayun. Yeah. So, ewan ko, hindi ko alam. Yung PI na kasi na yan, you can see that they've been moving for months Halata pa lang kahit dun sa maraming hiring sa Congress for the past 3 months. Or mga political officers, so halata they're preparing for something big this year. Ayun. Sabi ni Binibining Filipinas, why don't DDS scrutinize Gloria Arroyo since I'm pretty sure for all the years she's been the queen of HOR plus all her scandals. MOOE liquidation ni Gloria, nasan na? Exempted siya dahil DDS? Wala pong exempted. Nakamute ka, Sas. Ang corny mo, Binibining Pilipinas, ano bang hindi mo naintindihan sa sinabi na tapusin na ang liquidation by certification? Hindi mo naiintindihan ang eksena, Binibining Pilipinas. Huwag kang apple pag hindi mo naiintindihan ang pinag-uusapan. Diyos ko, Lord.
ito hindi to mapupunta sa impyerno. Mapupunta to sa langit. Ang gagawin lang niya kumanta ng Alleluia forever. So, Binibining Pilipinas. Binibining Pilipinas, ipapaliwanag ko sa abot ng makakaya ng iyong mumunting utak. Ang liquidation by certification, ito ay practice na for over 30 years. So lahat ng naging congressman, naging beneficiary sila ng ganyang sistema. Di ba hindi mo ba naintindihan yung sinabi ni Harry Roque? Na wala nga silang, siya na mismo nagsabi, na wala silang, na liquidation by certification lang sila. Siya na mismo nagsabi. So ibig sabihin, wala nga silang liquidation by resibo. Receipts, So kailangan, kaya nga, ikaw, Binibining Pilipinas, gagamitin mo dapat yung mumunti mong utak para manawagan na tapusin na tong sistemang ito. Dahil hindi nga natin ito magtapos, bakit ito wala, ito ba't ito wala. Kaya nga wala sila, dahil yan nga ang practice sa Kongreso. Diyos mio, Santissima Trinidad, Binibining Pilipinas, magsibukan mo mag-finger para lumaki yung utak mo. Binibining Filipinas, ayun. Nakakaloka kasi parang, alam ko yung alam ko yung kung saan ka papunte. Yung parang gusto mong sabihin na namimili kami ng ganyan-ganyan. Across the board to. Diba? Ibig sabihin, itong sistemang to, pinakinabangan ng lahat ng legislator. Ang call is, tigilan na yung ganyang sistema. Okay? Tigilan na yung mga ganyang sistema. And yun nga, kahit yung mga ibang mga kongresista noon, nagkukumpirma na it has been the system for a very long time. So, hindi, kahit si Gloria Payano, kahit pa yung congressman yun, just sa distrito nyo, parties mo, whatever. Pa yan, nung congressman siya, nakinabang niya siya dyan, kasi nga liquidation by certification. Kaya nga ang gagawin natin, mananawagan tayong tapusin na ito. Ngayon, ikaw naman, ibinabalik-balik mo sa DDS or ganito, kasi nga, yan lang kaya ng mumunti mong utak, systemic yung problem, Binibining Pilipinas. Na hindi na mo ba ibig sabihin ng systemic? At kung ano ang dapat na solution? O hindi? Mag-finger ka na lang tayo. Huwag mong sayangin yung oras mo dito. Sagot, Binibining Pilipinas, or magbibigay ako ng link dito kung gusto mong ipaliwanag ang sarili mo ng mas detalyado. Ayan, nandyan ang link sa comment section. Hindi nakakaloka kasi mga ganito, Ken, saka Joey. Epal-epal sila sa issue. Sabi ni Misty Framel, sas grabe ka. Ganyan talaga, kailangan talaga ng panampan lang diwa. Ganyan. Yes. Parang natatandaan, di ba? Oo, hindi natatandaan. Hindi ba pwede i-baby mo? Kayo ba yung mga magulang nyo, binibibaby ba kayo nung suwaswail kayo? Hindi, hinampas talaga kayo kagad ng sinturon. Buti nga ito, verbal. Kulusugin kita dyan sa bahay mo, tagalan kita ng tinggil ng matakuhan ka. So, hindi na mag-work yan kasi for the longest time since you've been in social media, you've been saying na kahit ano panahon ni Duterte, binabanatan mo yung mga congressmen and yung mga senators na yun to yung practice. So it will not work. Palibhasa kasi, nakita nyo na nag-emerge sa tong page, pagkatapos nakita nyo ba yung group, yung parang gumawa rin sila ng ganito? Ito, I'll type it. Ay, parang alam ko yan. Yung ganyan. Yung parang sobrang baho. Ito baho talaga. And parang wala namang point. Napanood mo, Ken? Kasi, you remember the first time that I went here. Tapos, yeah. And then, parang apparently, parang may nakita kong parang trolls na following that page. Sabi ko, ano yun? Parang bigla silang, when you were taken down, parang bigla silang let's make this na. Tapos biglang nag-live, gano'n. So sabi ko, okay, coordinated effort. Palibasa kasi, kung hindi organic kasi yung mga points, you won't understand it. Hindi rin naman magpapasok yan sa mga tao eh. Kasi walang passion, walang sincerity, walang genuineness. Ay, wala, hindi talaga may approve yan. Palibasa kasi siguro if they're following yung kanilang boss na si Bibora, kung nakikilabas siya, ito parang natatangaan ako eh. Tatanga eh. Tama eh. Inaapakan yung utak eh. Nag-post siya. Tapos sabi niya, kasama niya yung mga classmates niya. Gusto ko lang sabihin anybody can go inside the university. You just have to give your ID. Anybody can go inside the library. Pwede kang bumili ng ticket, pwede kang pumasok doon. So, yung pag ganyan-ganyan niya, alam ko naapektuhan ka. Alam ko, for a fact, nagpapahalata ka, na ano ka talaga sa diskurso na to. Kasi Ken, nag-picture siya after mo sabihin na hindi siya enrolled no? Yeah, kasi di ba? Yeah, tapos siya after mo sabihin na hindi ka naman talaga enrolled dyan, kineme. Hindi,
Pero kasi kung hindi siya enrolled, marerepaso yung visa niya kasi naka-student visa siya, Ken eh. So ako, meron akong enrolled siya kasi kung hindi siya enrolled, maano siya eh. Maano yung visa niya kasi naka-student visa siya eh. Ano ba yung ways para makakuha ng visa doon? Tourist. Lang ba? Tourist. Eh, pabalik-balik siya. So, ibig sabihin, meron siyang resident card na. Kasi nga, pag student visa ka, bigyan ka ng, di ba, Ken? Ng resident. Oh. Sabi ni Saidi, residency na siya now. Yeah, kasi nga, pag student ka, you are a resident. Resident, yes. Ako naman kasi, I said naman from the very first, alamin ng mga community doon, kung ano talaga ginagawa niya. Pwedeng, andun talaga siya, pwedeng hindi. I just find it really funny na ewan ko, sabog din kasi ito sa Polvoron yata eh. Kasi minsan sasabihin niya, napakagaling ng mga classmates niya. Tapos minsan naman sasabihin niya, kailangan ng tulong niya. Diba? Parang, I don't know, parang misplace yung pagyayabang. Kaya ako parang inaano ko lang. Yeah. But if to answer your other question kanina, if merong ways, aside from student and tourist, I think merong investment visa dati, and then, I mean, kung hawak naman nila yung mundo, marami ibang ways. Pero pwede mo. Mas after ako kung saan yung banking transactions niya, kung saan sila napupunta. Is it in Isle of Man or sino mga kausap sila? So, mas ano ko. Nakakaloka sa Isle of Man, ha? Anyway, so sagutin ko lang si Mavericks, sabi niya, I'd like to know when will you guys invite Dr. Batu again? Thank you. Huwag pa initin ang ulo ni Sas. Maverick, laging may space dito si Dr. Batu at ang invitation ay laging open invitation. Basta libre si Doc Batu, welcome na welcome siya. Meron siyang space. Ayan. Plakado na yung isang spot dito para kay Dr. Batu. Ayan. Tsaka baka tulog pa siya kasi sabi niya, medyo parang maaga yata masyado yung pag nagla-live tayo. Maaga masyado sa part niya. Ayun. Pero yun na nga. Mayroon din tanong. Bakit allowed noon ang mga Pogo players na visa upon arrival? Pwede pa yun. Eh, visa on arrival naman talaga ang mga tourists sa atin. Ano ba? Diyos ko, nakakaloka. Ano ba? Eh, dapat tanongin niya rin kung bakit mas allowed ngayon. Ay! Di ba? Mas malinis yung transaction ngayon. Binibili nila yan, di ba? So, meron si Dilemma, may company siya. Di ba? Yung andun pa siya sa website, di ba? They facilitate that. Talagang picture ng mga visa. Oo. Sabi naman Mirna Lim, di ba po ba nag-attempt Senator Padilla for amendment of Constitution? Ayaw ng HOR at iba niyang colleague. Now HOR ng panukalat medyo sumablay. Now ibalik sa Senate ang amending ng Constitution. Hindi kasi yung kay Senator Robin Padilla, political revision talaga yung political provisions and economic provisions yung yung ina-advocate niya. So napatay na yun agad sa Senate level. Tapos committee level. Sa committee level, ganyan. Sa committee level na na talaga siya, napatay na siya. Ganon. Tapos eto nga HOR, hindi talaga, sa totoo lang, ang problem sa HOR, hindi talaga natin alam kung ano yung gusto nila. That's the problem. They're not talking about it. They're not laying down the cards. So, ngayon, since sumabog itong People's Initiative at grabe yung negative feedback na nangyari dito sa People's Initiative, I don't know, I really feel na yung kay Subiri at saka they are trying, part of it is really damage control eh. Na, sige na nga, mag-consti change tayo, pero eto na lang. Kasi, yung final ni Zubiri na House Resolution to discuss the constitutional amendments, confined lang sa tatlong area ng economic provision. Okay? Public utilities, educational institution, at saka advertising. Yung 25% dapat may parang 75-25 yung sa advertising eh. And then yung sa education, fully owned by Filipino dapat. Pagkatapos yung public utilities na naka 60-40. Ayun. Yun lang tatlo lang eh. Hindi nga in-include dun yung exploitation ng natural resources eh. Kasi naka 60-40 din yun eh. Pero kasi nga di ba meron meron ng batas dyan sa mining na wala 100% pwedeng foreign investor. Ayun na nga, na parang... Pero ganun din yung sa utilities. Ba't hindi niya sinama yun? Kaya nga ang gulo-gulo, girl. Diba?
ano ba nangyayari doon sa ating bansa? Parang it doesn't have any rhyme and reason. Kaya nga feeling ko meron talagang ibang agenda. Totoo. And yun yung problem, no? Yun yung problem. Kaya I am not going to buy yung mga hindi mag-reform tayo kahit ano pa yan, kineme, ganyan. Hindi mo pwedeng ganun lang eh. You know, we're talking about the very, very structure of our government. And if we're going to do this, let's do it transparently, let's do it honestly, and let's do it with integrity. Guys, hanggang mamatay tayo or ano, kung ano man yung konstitusyon na mabubuo, yun rin yung magiging konstitusyon ng mga susunod na Pilipino. We cannot rush this. Diba? Yes. Parang we really need to roll our sleeves and really, look at the things that they really want to change and work on it, discuss it, and diba? Sabi ko nga if they're going to rob us the opportunity to reflect sa ating basic constitution, sa ating basic law of the land. Kasi yan yung social contract natin eh. Diba? Yan yung social contract natin eh. Tapos, lahat ng kaapu-apuhan nyo, tsaka susunod na generation, yan rin yung aabutan nila. Pagkatapos, you just want it to be founded on deception. Diba? You just want it to be founded on ayuda. 100 lang? 14 billion pala, diba? 100 lang. Hindi, ibig sabihin, kaya ka nagpapaayuda kasi yung mga tao, you don't trust them na they will be for this kung wala kang ayuda. Nagigets mo? Actually, napaka-insulting nun sa iyong citizenry. Diba? And baka nga ganun na lang talaga tayo. Na talaga ganun kababa yung tingin ng mga politiko sa mga tao na kailangan nila ng ayuda, incentive, sabi ni Chamag, no? Para pumirma sa isang bagay na maganda naman pala sa Pilipinas. True. Akala nila in a snap of a finger, ganun-ganun lang mag-reform, mag-change to PARL. It takes time and should take time and should be really discussed thoroughly. And it should be wanted by the people. Talagang kailangan dapat gustuhin to ng tao. Yun nga actually yun talaga yung key. Dapat maintindihan ng mga tao at gustuhin ng mga tao na palitan itong sistemang to. It is going to be a long and arduous process, but it's necessary.